Alright. Sige, Kuya Drew, baka naman ikwento mo sa mga... Loki and of course, Mix, thank you so much. Thank you for having me in your show. Show na pala natin. Thank you! Thank you. Thank you. Sige, kwento lang natin, Kuya. Bakit ba tayo magbibigay ng awards ngayon? Okay, first of all, sa lahat na nandito, from this left side to that right side and far back, maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating sarili, marinig natin sa ating sarili, mga kaibigan. And, ito po tunay na pagtanaw, pagtingin sa lahat ng mga taong very early na tumulong at nagsilbing bakod. Bakod ito na para ma-create ang koral na kung saan gaganapin at gagawin ang isang maliit na idea wherein which about Donggalo Records. Donggalo Records is napakaliit na idea nung araw. It was way back 1992 nang aking iniregister sa DTI, mga kaibigan. So, 1992, years after that, naghanap po ako ng nagtangka akong maghanap ng mga rapper na makakasama ko para makagawa ng mga project at proyekto. Dahil po, sa totoo lang, nung panahon na yon, alam ko, ramdam ko na wala pong chance ang mga rapper. Walang chance. Pag wala kang kamag-anak, wala kang barkada, wala kang kumpare, wala kang katoto, wala kang koneksyon, wala kang maybe kakilala sa industriya, hindi ka makakapasok sa mga matataas na major label na gumagawa ng album or gumagawa ng mga project. That is why awang-awa po ang aking puso sa mga kapwa ko rapper dahil po hindi sila makatanaw sa kanilang mga pangarap. Hindi, hirap na hirap. Believe me, hirap na hirap sila. Kaya po ako naaawa. Kaya po ako gumawa ng aking endeavor, sariling endeavor, which is Donggalo Records, para mag-hone, mag-create, or mag-train, or mag-discover ng mga rapper para sila ay mabigyan daan para sa kanilang mga tunay na pangarap sa buhay. Just like me. So ngayon, amin pong lilimunin ang mga tao with your indulgence, guys, Ray and Loki, and of course Biggs. With your indulgence, lilingunin po ng Donggalo Records, much pa at mas pa, lilingunin ito ni Cassette. Si Cassette po, ang tinatawag natin Cassette, yan, yung Cassette na yan. Yan po ang tunay na unang naging produkto ng Donggalo Records. Kaya lilingunin niya ni Cassette yung mga taong tumulong sa kanya noong araw 30 years ago. Okay? Uunahin ko, sa taong ito na unang sumama sa akin para siya ay masabihan ko na sama ka sa akin, gagawa ako ng proyekto which is Rap Artist of the Philippines. At sumama siya, walang kabog-abog, sumama siya, inayudahan ako, and at the same time, siya po ang unang rapper na taga-Paranaque na sumama sa akin. Will you please welcome, sabi ng Cassette, salamat po daw to Richie Ramirez, Yes! aka Richie Rich. Richie, come over here. At ang napaka-premium na award ay binibigay sa iyo ni Cassette. Lumilingon siya sa iyo ng pasalamat. Salamat! Dito dugbat. Dito dugbat. Ang pasasalamat ko po ay bukod sa kuya natin, Pedro. Siyempre sa inyo lahat po. Wala pong lahat ng ito, lahat kami, kundi po tayo sa inyo. Kayo lang po, lagi po ang pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Rich. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Tumatanaw, si Cassette. Ako rin yung Cassette. Okay, thank you, Rich Boy. And of course, mga kaibigan, ito naman pong taong tatawagin ko
na nililingon din ni Kasir at the same time dahil po nung ako naman po ay negosyo, unang negosyo ko po at unang endeavor ko sa industriya ng negosyo, siya naman po ang umayuda sa akin habang gumagawa din po ako ng mga maliliit na project for Donggalo Records. Ang akin pong tinutukoy mga kaibigan na maraming salamat po daw, sabi ni Kasir, will you please welcome, salamat to King Marlon Magat, mga kaibigan. Yeah! King Magat! Magigay para kay Ken Magat! Ken, thank you so much. Thank you. Tinmagat. Thank you. Sampol! 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 Ninong, naiiyak ako. Maraming salamat po. Isa po kayo sa dahilan. Kayo po ang dahilan, bata ko, tapos ako na pag-aaral. Alam po na kasama ko yan. Nung wala po. Lahat po ng request ko, wala kayong tanong eh. Kuya, mag-a-advance po ako. Kailangan ko ng baon. Tatricycle ako ng mga panahon na yun. Sa umaga ng PPDX. Utang ko po lang sa inyo daw, Kuya Andrew. Eh, siyempre, yung pagsama mo sa akin, nililimong ko yun ng sobra-sobra. Dahil sa iyo, nabantayan mo ng gusto ang negosyong tinayo ko at nakatulong ka ng gusto sa aking pamilya. Kaya maraming salamat kayo. Thank you. Sampol! 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 Mga kaibigan, ngayon na tayo makakarinig ng rapper na magra-rap habang umiiyak. Unang-una, nagpapasalamat sa Haring Tagalog Rap. Yan ang dahilan kung bakit si Ken Magat umahon po sa hirap. Siyempre si Ate Ma, yung mga panahon na ako ay nagre-request. Yan ang dahilan kaya si Ken Magat mula pa sa Serpentes. Kaya ang aking mahal na si Glenda Santos, mga taga-Pasay. Kakita ano kami pa Manila. Alam mo naman kailangan ako hindi makalalay. Sa lahat ng mga makatanan, hindi na mapapaniwala at sige na pupupuga. Tanong ko na naman kung natututo ba ba? Sapagkat alam mo, di mo naman tututuro pa ang batang taga-Pasay. Kakita ano gawin nila. Kailangan di mangalay ito. Ken Magat, utang na loob tong gano hanggang mamatay ito. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Palakpakan again, ladies and gentlemen, mga kaibigan mo, Ken Magat. Then, next in line, ang tao ito, mga kaibigan, ang nagpakilala sa akin, sa aking kaibigan na umayuda naman sa akin noong araw na ako'y nagsisimula palang mag-breakdance. Nung nagbe-breakdance ako, yung nakilala ko, nakakilala niya, ang umayuda sa akin, mga kaibigan, upang ako ay maging magtibay ng aking forte, magtibay ng aking talent sa breakdancing, and then lumaon sa pagiging rapping. Mga kaibigan, kung hindi dahil sa taong ito na nagpakilala sa akin, hindi matutuloy ang tinatawag nating pundasyon ng pagiging rapper ko, which is breakdancing. Kaya ako at si Kaset ay nagpapasalamat, lumilingon kami sa iyo. Maraming salamat, kapatid na Ray Bahamunde. Ray Bahamunde! A.K.A. Lonely! Sampol! Sampol! Thank you. That's for you. Very premium. Very premium. Kaya napaka-premium ng award na yan. Ako nagpapasalamat sa recognition na to. At binabahagi ko itong recognition na to, of course, dun sa kagaya na nasabi ko kanina, yung nasa tabi ni Kuya Drew, na hanggang ngayon, solid na Donggalo Records. Maraming salamat, Kuya Drew. This means a lot to me. And other than that, meron akong poster kasi sa bahay. Yung poster ko na yan, finirame ko siya. At kahit na saan ako pumunta, basta meron akong creative space at may dingding,
lagi kong nilalagay yung wall na yun. Just to remind me of how I started and where I started. So I am very thankful for this. And I will display this regardless. Thank you, Kuya. Thank you, Logi. Thank you. Mamaya Okay, maabuso na kayo. Yan. Thank you, Logi. Thank you. Thank you. Okay, ito naman ang pagtanong ko sa tao na napaka-importante tao na bukod sa ginulat ako, mamaya ko na sabihin ba't ako ginulat. Pero itong taong ito ang nagtawid din naman ng mga Donggalo Records Brothers noong 1995 at sa tulong niya, lalong lumawig ang samahan. Sa tulong niya, lalong nagkabuklod-buklod ang samahan ng pagkakapatid. Kaya naging inspirasyon siya sa lahat. Kaya ang tinutukay kong tao na yung sabi ko kanina, a while ago, nasasabihin ko sa inyo, ang unang taong nakitaan ko na nagpatato ng mukha ko sa kanyang balat. Mga kaibigan, kami nagpapasalamat, si Cassette nagpapasalamat at lumilingon sa kanya, the one and only, Jeffrey Tam. Jeffrey Tam, aka Chayniga. Thank you, Jeffrey Tam. Thank you. Very premium. Very premium. Pangalan mo nandyan. Hindi wrong spelling. Oo nga. Walang bayad to? What? Alam mo, ang tagal ko na naging artista, kuya. Hindi ako tumanggap ng award kahit isa. O bakit ito pa pala? The best actor yung mga ganon. Isipin mo kung saan ako nagsimula as a rapper na ikaw ang nakadiskubre, doon din pala ako tatanggap ng award. Mga kaibigan, Palakpakan. mga kaibigan, samantalayin ko na itong gawin to. Maikli lang to, kuya. Good. Magsasalita lang, maikli lang to. Okay. Kahit mga 45 minutes, Okay. tingnan mo ako. Gawin mo po. Hindi, Sige may- po kila. Para may puwang. Alam niyo po mga kaibigan, total, ito na, 30th anniversary ng Donggalo Records, kung saan ako nagsimula. Isang tao lang po, kaya naiiyak ako, sorry. O yan, Isang tao lang po. Totoo yan. Hindi ko po mararating to kung nasan po ako ngayon, kundi dahil sa tao na to. Malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Andrew. Di man po kami nagkikita lagi, pero kahit saan po ako makarating, bit-bit ko po ang pangalan ng isang Andrew. Siya po ang nagbukas ng pinto sa akin. Dahil noong 1995, di naman po ako marunong mag-rap. Sa totoo lang po, magre-recording na po sila ng R&B, sabit lang po ako. Pumunta lang po ako sa recording studio para manood. Dahil wala po akong kalam-alam sa ginagawa nila. Mahilig lang po ako makinig. Pero dahil po sa kanya, siya po nagsabi, sino ka? Sumama lang po ako kay Jay Flava. Kasi gusto ko lang pong manood. Ang sabi niya, sino ka? Sabi ko, si Jeffrey po. O mukha kang inchik. Chinese nga po ako. Walang partner to. Kayong dalawa na, Chinese Mafia pangalan niyo. After nun, nagpursige po ako magsulat. Tapos dumating na tong time na sinabi niya may audition ng pelikula sa Viva. Kung gusto mo may tumatawag lang po. Si Francis M. Sabi po niya, mag-audition ka. Kasi gusto mo mag-artista. Nag-audition po ako. Siya pa rin po ang nagbukas ng pinto para sa akin kung nasa lang po ako kay San Jeffrey Tam na isang artista ngayon. Kaya kuya, itong entablado na to, memorable sa akin to. Kagaya na sinabi ko sa iyo kanina.
2019, nag-show po ako ng Magic dito sa Music Museum. Isa po si Kuya Andrew sa nanood. At bilang pasasalamat at patanaw ng utang na loob sa kanya, inawardan ko po siya dito sa entabladong to. Ngayon, Kuya, 30th anniversary, ikaw naman na nag-award sa akin. Maraming salamat, Kuya. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Iyamak na mas maganda yung award ko kaysa sa'yo. Uulitin ko lang ako, mga kaibigan, hindi po ako makakarating sa lugar ko ngayon, kundi sa taong to. Sobrang salamat talaga sa taong to. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Mga kaibigan, palakpakan for Jeff. Jeffrey Tam, Chinese ka. Parinig natin palakpakan. Thank you. Gusto niyo ng magic? O next year, magsha-show ako dito. Bumili kayo ng ticket. Ayok. Thank you, Jeff. Thank you. Now, next in line, mga kaibigan, just like kung paano kami magpasalamat, kami ni Cassette, mga kaibigan, ay nung araw na nabuo yung cassette, yung nabuo na, mga kaibigan, may konting pilay na sad note na nung nabubuo na yung cassette, nagrarambulan po ang brotherhood. Ibig sabihin nagrarambulan, hindi na makapagkaintindihan. Mga kaibigan, in all miracle, nagmilagro. Ako, I'm honest to you, he's a witness. Nung panahon na yon, everybody, all the things went away from my path. Lahat po yun nawala. Kasikatan, yung fame and fortune, nawala po yun, mga kaibigan. Pero isang tao na akala ko, nagtataka ko bakit nasa bahay ko nung araw na yon, hindi umalis dahil hindi pa raw siya nakapagpapaalam sa akin. At ang sabi niya, bago siya umuwi ng Valenzuela, gusto niya makapag-thank you muna sa akin. And ang taong ito na natira, huli at natira, mga kaibigan, ang nagsilbing ilaw na naman muli and kindle to my heart para lalo kong idiretso ang Dungalo Records. Mga kaibigan, I'm talking about the one and only PJ Manluta, mga kaibigan, a.k.a. Jay Leyva! Ayan, naririnig ni Jay Leyva, nasa airport pa. Nasa airport pa si Jay Leyva, so mamaya, pagdating niya, uulitin natin to at iaabot ko ang trophy na ito ng pasasalamat, okay? Palakpakan for Jay Leyva, mga kaibigan. Okay. Ito namang next, nalilingunin namin ni Cassette, mga kaibigan, ay isang tao na nung mga panahon na yon, na dark days na tinutukoy ko ng Dungalo Records, and at the same time nung nagawa na ang RAP, nagawa na ang Cassette, nagawa na yan at naitinda na, kumbaga tinangkilik na ng Pilipinas, bumenta siya, at nakatikim naman siya, mga kaibigan, ng may I say, Gold album. Nakatikim siya, mga kaibigan. Palakpakan natin si Cassette, RAP. Gold album ang inabot niya, mga kaibigan. Walang radio airplay. Walang promotion, walang marketing. It was very organic, mga kaibigan. Kaya, itong tao na ito, na tumuloy mula sa RAP, tumuloy hanggang pagkatapos pa ng RAP, at naituloy sa bakod ng Viva na ang sabi niya, Kuya Drew, kung sakaling kailangan mo muli ng artist, nandito lang kami. At kung magsasign ka sa Viva, kasi pasign ako sa Viva noon, at maglilipat na ng project, sabi ko wala akong artist, paano ako magsasign? Don't worry kuya, nandito lang po kami ng kapatid ko. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko, the one and only, Ali Jason Amiron! Ali! Pabibigyan!
Thank you, Ali. Thank you. Salamat. 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 Para sa iyo to. Lumilingon sa iyo si Kaset. Palakpakan po, Ali! Siyempre! Ali! Ano unahin ko yung pag-iyak ko yung... Pero hindi, sobrang heartfelt na pasasalamat sa isang tao na naniwala sa akin. Kaya nga meron ako lyrics na ang daming di na kumbinse sa panlabas kong ano. Walang iba nung time na yun na pwedeng mag-sign sa akin na tingnan yung tsura ko. Hindi naman ako ganun. Kasing gwapo ngayon. Dati. Pumumi, di ba ako nila? Pero seriously speaking, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon ng utol ko. Sa Taguig kasi, walang hip-hop sa Taguig dati nung lumipat kami dun eh. We're from Sampaloc yung dati. Si Kuya Joe, alam ko yung mga nag-breakdance dun sa San Vicente Cruz Street. Nung mga bata pa ako, pinapanood ko. Alam ko, isa siya dun eh. Kasi narinig ko yung mga kwento na sila nila Francis nag-aali dun eh. Nag-breakdance. Pero from Sampaloc, nung lumipat na kami sa Taguig, walang hip-hop talaga. Lahat puro mga rakista. Pinagtatawanan kami doon. But then, swerte ko at nakilala ko si Buji at napakilala niya ako. Kakasi ko siya. Props kay Buji ng DFT. Napakilala niya kay Kuya Andrew na swerte ko, kaapilito ko pala. Espiritu kasi nanay ko eh. Kaya siguro yung swerte tumuloy-tuloy at binigyan niya ako ng pagkakataon na ang aking kapatid, si Jack, andito yun eh. At si Simon na binuo namin ang Bibiglan na tuloy-tuloy na tinanggilik nyo. Maraming salamat at yung all thanks and gratitude kay Kuya Andrew na yun nga, dahil dito eh nakatanggap kami. On behalf of Bibiglan, maraming salamat sa inyo. Kuya Andrew, kay Adi Maylin, thank you din sa lahat sa pagtanggap lagi. Thank you. Iparinig natin para kay Ali, mga kaibigan. Sa Bibiglan. Thank you, Ali. Mamaya tayo. Nagbabanta na naman. Nagbabanta. Yun na. Mga kaibigan, ito naman next na lilingkunin namin ni Kaset and Vince and of course Loki. Ito naman ang unang tao na wala pa akong plano. Although meron na akong mga thinking, but wala pa akong plano. Wala pa ni muscle and bones, anything, wala pa. Pero meron lang ako mga beats and meron lang ako mga machine at that time. Pero ito ang unang taong kumatok at dumorbel sa akin. Nagkamali nga doorbell eh. Eto, maswerte siya kasi nagkamali siya ng doorbell. Ang pinupuntahan niya ay ang aking kapitbahay. So dumorbell siya sa akin, akala yung kapitbahay ko ay sa amin nakatira. Kaya dito po ba si Ka de la Cruz? Sabi ko, hindi, kapatid. Doon niya sa kabila. Okay? Now, nung bumalik, sabi ko, parang ano ka? Parang breakdancer ka? Opo. Okay. May grupo ka ba? Opo. At yung grupong yon, mga kaibigan, ang unang nagpahiram ng talento sa akin sa Donggalo Records, mga kaibigan. At yung grupo na yan ay headed by this person na umuwi pa all the way from Dubai. From Dubai, mga kaibigan, napakaganda ng kanyang buhay. Umuwi dito upang tanggapin ang aking alok na join me on this stage and at the same time para makita ka ng mga tao, ng mga nagkamahal sa Donggalo, and at the same time magkaroon kami ng konting token para sa iyo. Pero itong token na napakalaki. Mga kaibigan, tinutukoy ko, the one and only from the group DFT, Vin Albert Martinez, a.k.a. Teka, ano bang a.k.a. niya? Twisted! Sama mo na yung grupo mo! Sama mo na yung grupo mo! Sama na yung grupo mo! Buji and si Ariel, mga kaibigan. DFT, in the house! Siya Magdala. Fuji.
Yellow Okay. Fella. Asa na? Parang uwi na yata. Ayan na. Ayan! Doon pala siya galing. Mga kaibigan, itong tatlo ang nakagawa ng favorite song ko nung araw na sabihin mo sa atin mo, break na kami! Nakita ko ang party niya, ganon kalaki! DFT mga kaibigan, Yellow Pela, Gucci, and of course Twisted. Twisted, that's yours. Maraming salamat. Sobra, kuya. Alam mo, ito isang patotoo na libre ang mangarap. Alright? Ako ang tunay na patotoo na dreams come true. Ma-share ko lang, kuya. 1993, unang-unang concert na napanood ko. Alright? Nag-show si Kuya Andrew sa St. Andrew. At nakita ko, meron mga nag-perform dun sa harapan bago siya kumanta. Meron siyang front act. At tinanim ko sa utak ko at sa isip ko, sabi ko, balang araw, magpe-perform ako sa harap at maging artist ni Kuya Andrew. And shit, this happened, and after 30 years, look at, I'm still standing, still with Domgano. And of course, hindi naman nangyayari ako, hindi rin kasama ang grupo ko, man. Since day one, magkakasama na kami, and until now, nasa Domgano pa rin, at sobrang pasasalamat kami kay Kuya Andrew. Buti na lang, nagsalamin ako, ayaw kong umiyak, pare. Gucci! Boy! Ayun. Unang-una sa lahat, yung Domgano. Sa totoo lang, magyayabang ko lang. Ako na muna magyayabang. May magyayabang eh. Ako na muna. Mga kaibigan, ang tanging Domgano Records na una kong nakita na nagwawalis sa harapan ko para walisin ang mga kalat. Thank you. Yakapan ito eh. Hindi, sa totoo lang, Kapit Subdivision, Las Piñas. Kaya it's the main motherfucking from Las Piñas. Yan. And then, every time natatawag si Andrew na kailangan niya mag-beatbox, kasama niya, isang tawag lang, nandun na ako. Minsan, kwento ko sa inyo isang beses. Tinawagan niya ako, akala ko magpapwentuhan lang kami, kaya nakapambahay lang ako. Yung pala, isasama ako sa concert ng Angeles City. Pinahiram niya ako kung ano yung damit niya, sapatos niya. Pantalon. Ayun. Kaya lahat ng gamit, lahat ng pagkain, ako unang-una, sa totoo lang. And then lahat ng sinabi niya na may kakilala kang mga rap group, ako rin na nagsabi sa kanya. Yan, kaya ang history namin ni Andrew, from bass rhyme, kasi dancer ako ng bass rhyme before. Kaya, nung unang concert ni Andrew na Gamol Live Tour, nandun ako. Dancer ako. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga tumangkilik ng Domgalo, Ghetto Dogs, RAP. Yung unang-unang nakabili ng RAP na merong handwritten, sa totoo lang, ang daming pinagdaanan yan. Yung unang-unang may marker na A at saka B, kami gumawa nun mismo sa factory. And then kung 500 pieces lang yung unang-unang lumabas, sa totoo lang yan. Ang daming pinagdaanan na, nahuli kami na. Kasi coding kami, ang dami. Basta, congrats sa inyo kung sino man yan na meron yan. Itago nyo ng mabuti at pagdating ng 50 years, siguro milyonaryo na kayo. Maraming salamat. Yellow Pela. Parang wala na akong sasabihin. Parang inaamin ko. Hindi, may kilang to. Nagsimula ako ng isinilang noong 19 Hindi, joke lang sa akin. Nagpapasalamat ako kay Kuya Andrew. Iyak rin ba? Huwag na. Okay. Kuya Andrew, maraming salamat sa opportunity sa paggawa ng unang Domgalo, yung sa Puyat, Pagod, sa REP, lahat ng nag-umpisa kay Andrew, kay Kuya Andrew. Kaya maraming salamat sa mga ibang rap group na nagbuo ng RAP and Domgalo Records. Yes,
By the way, ano po, Christian na ako ngayon, pero yung puso ko, nasa Donggalo pa rin. Nasa Donggalo pa rin, promise. Kaya nung time na nag-request na meron, actually, si Alvin lang ang na-invite dahil nag-aalangan si Kuya Andrew kung available kami. Eh siguro, tinaon na ng Panginoon na maka-attend kami dito kasi na-cancel yung flight ko pa Jensen sana. So natutuwa ako at alam kong may reason kung nabuo ngayon ang DFT sa araw nito. Maraming salamat kay Kuya Andrew. Thank you. Thank you, mga idols. Mamaya rin tayo, mamaya rin. Mga idol din. Maraming salamat sa inyo. Ano ba yan Christian ka na, paano? Now, kami ni Cassette, this time mix, gusto namin lingunin naman itong tao na to. And my hats off to this guy. Ito, para lang mabuo ang mga kanta ng Donggalo, nagbibit-bit siya ng pising mabigat mula bahay niya sa Laguna, tricycle, jeep, tricycle, puyat, balik. One time, inabutan siya ng ulan at bagyo. Hindi niya malaman